tayo hindi talaga tayo nakikisawsaw sa mga issue ng politika eh. Diba? Pipitikin yung ilong namin eh. Kung gusto yun, hindi kami kikibo. Question dito, yung doon sa sinasabi niya na overwhelm lang daw, pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back naman ho mga kabalitaan sa ating palatuntunan ho, Danagan Balita reaction video ho at maghahatid ng mga bagong impormasyon at balitaan mga kabalitaan. So welcome na naman ho sa ating YouTube channel. Sa mga bagong salta pa lang, sa mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Well, kung makikita nyo po sa video ito, may dalawang taong nakasakay dito guys. So mga kabalitaan, isang eroplano at helicopter o chopper. So parang si ano yata to eh, ang galing gumawa nitong picture na ito. No, ang galing uminit nito mga kabalitaan, nang lalaki yung mga tiyan nila. Yung ano lang, yung transformation, yung katawan, yung tiyan. Ang masakit diyan kung ang nag-transform yung mukha, yung mukhang buhaya. Talagang napakasakit. Talagang ginawang laruan lang yung eroplano. Pati yung helicopter na may baha dyan, tapos lumipad sa kanya ng helicopter. So yun, dalawa si ano yata yan, si Congressman Saldi Ko. Kung hindi ako nagkakamali, si ano din yan, si Speaker Martin Romualdez. Grabe naman yung credit sa gumawa nito, no. May malalim na mensahe to mga kabalitaan, no. Si Saldico pinaratangan ni Senador Villanueva na naging kongresista at isa sa mga kontraktor sa mga proyekto ng ating gobyerno, mga kabalitaan. So ano bang ibig sabihin nun? Tanong lang mo ito. Ano ba yan? Yun na ba yung eroplano? Totoo ba yung eroplano na meron ho si Saldico at saka si Martin Romualdez? Then yung chopper na yan, meron din ba silang dalawa niyan? Parang may mensahe, malalim na mensahe ito eh, no? Tanong lang naman to eh. Wala naman tayong nakikitang may chopper sila. Pero kung tutusin, makaka-afford makabili ng chopper yung dalawa. Meron siguro baka laruan. Yun yata yung mga design ng kanilang collection. Pare-pareha sila ng collection. Kaya parang ginawang at least nagugustuhan ko itong ganitong klase. Yung iba nga, yung ulo pinapalitan, no? Ginawang aso, ginawang buhaya. Buti sila, parang mag-best friend tong dalawa. Nakasakay sa airplane at sa chopper. So, bagay ho. Bagay. Talagang busog na busog ho yung dalawa. Tiba-tiba ho yung dalawa sa proyekto, mga kabalitaan. Well, anyway, tuloy-tuloy ho tayo at ngayon naman po ay yung nag-trending ho yung video ho natin patungkol sa nagsalita na yung INC laban ho sa kawalanghiyaan po ng Kongreso laban ho sa kanilang kabalbalan dahil po dinawit yung pangalan ng INC. So marami hong bumabatikos na hindi nagkakagusto yung mga ilang viewers ho natin. Dahil hindi daw ganyan yung Iglesia ni Cristo, hindi daw nangingialam sa politika at kung ano-ano pa. So yung mga anchors na yan ay kaanib ho yan ng Iglesia ni Cristo, kung saan po yung station na kanilang pinagtatrabahuan ay pagmamay-ari din po ng Iglesia ni Cristo. So may sagot ho sila sa inyo mga kabalitaan, makinig kayo. So sinagot na ho yung ninyo, yung mga akusasyon ninyo na kaysa ganito, kaysa ganon. So pakinggan nyo po mga kabalitaan. At atin din pong mapapakinggan dito, talagang binatikos ng Banateros itong proyekto. May mga kanya-kanya ho silang opinion at bibigyan ho natin yan ng reaksyon upang maipaliwanag din ho natin sa ating sariling opinion, mga kabalitaan. So bawat isa ho sa atin may kanya-kanyang opinion. Entitled ho tayo sa ating mga opinion, mga reaction, komento. Bawat isa sa atin tayo ay may karapatan na i-criticize ho yung ating gobyerno kung nakikita ho natin na mali po yung kanilang ginagawa. Lalo na ho yung flood control project, si
President BBM ay nako, talagang handa ho siya at sumang-ayon ho siya sa amungkahi no ni Congressman Marcoleta dahil siya ang una hong nagsalita nito sa programang sa Ganang Mamamayan na kailangan ba imbestigahan din ng presidente at ng Kongreso. Ang tanong kung sino bang mag-iimbestiga sa flood control project. Ang problema lang, ito sinang-ayunan ho ito ni BBM. Ang tanong diyan, ano bang laman ng magiging investigasyon? Nabanggit niya ho doon, yung ano na daw, tawag nito, kailangan daw yung siyensya ang masunod, kaya dapat may mabago daw sa paggawa ng flood control mga kabataan. Pero dapat hindi lang matatapos sa pag-imbestiga sa sinusunod na disenyo. Kailangan malaman kung saan ba napunta talaga yung pera. Yung pera ba talaga ay talagang naimumudmud ba talaga sa tamang halaga sa proyektong iyon? Yun po ay malaking katanungan po ng taong bayan at tayo rin po ay nagtatanong dyan mga kabataan. Well, hindi na po tayo magtatagal at atin na hong sisimulan ho itong programang ito nang magbibigay ho tayo ng reaksyon. At speaking of reaction, well, patungkol ho ito sa kay Tatay Digong, no, si credit nga pala sa GMA News. So sabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang Monday na refused to talk about the former President Rodrigo Duterte and his recent admissions about the drug war during a Senate inquiry. So hindi ho siya daw magbibigay ng komento or opinion. Palace reporters were supposed to ask Marcos for his reaction about Duterte's revelations about his bloody campaign against illegal drugs and if the Department of Justice should reinvestigate the matter. So sabi niya, hands up muna ako dyan mga kabalitaan. Ayaw ko munang magbigay ng komento patungkol ho dyan. So ang tanong, ba't ayaw niya magbigay ng komento? Siya naman ho yung pangulo ho ng ating bansa. Siya ay may karapatan na magbigay ng komento. Baka siguro takot siyang magbigay ng komento, ibabalik yung komento niya against sa sarili niya. Kaya medyo hinahinay lang ho siya dyan. Baka magkamali at madulas yung dila niya sa pagkukomentong ito. Kasi yung pinag-uusapan about illegal drugs, yung si Tatay Digong ay talagang hinahunting yung mga durugista at siya naman ay number 1 din palang durugista ayon po sa nakuha impormasyon ni Tatay Digong at sa mga kumakalat ho na mga video na di umano'y nagsisinghuto ng pulveron itong ating Presidente Bongbong Marcos mga kabalitaan. Tayo po ay didiretso na kung saan papakinggan ho natin yung dalawang angkor ng Saganang Mamamayan dahil sila po ay handa na po dito at sila ay magsasabi na ho kung ano po ba yung dapat nating marinig at malaman yung mga impormasyon na mula ho sa kanila at yung sagot ho nila sa mga bumabatikos sa kanilang mga viewers ho natin at sa ibang pang mga social media accounts mga kabalitaan. Ito po sa ating palatuntunan kasi akala nila tayo'y ganito, tayo'y ganito, Hindi. ganyan. Ano? Pagka ginawa nyo, okay, walang problema doon. Di ba? Yan, Oo. opo. Yun ang lagi natin sinasabi, Nelson, Sa mga suki po ng palatuntunang ito, tayo hindi talaga tayo nakikisawsaw sa mga issue ng politika Pero kung wag niyo po naman kaming kakantiin. Yun ba, pipitikin yung tenga namin, tapos sabihin, sige nga, magalit nga kayo. Diba? Pipitikin yung ilong namin, kung gusto yun, hindi kami kikibo. May mukhang atang hindi naman tama yun. Yun, tama may karapatan. Kasasabi ko lang ho kanina na tayo ay may karapatan, bawat isa sa atin may karapatan hong magbigay ho ng ating sariling opinyon at reaksyon. So ang nangyari ho sa kanila ay reaksyon talaga nila yon. Kumbaga talagang sinasagot nila yung pambabatikos at pag name drop po ng kanilang organisasyon sa hearing ng HUAD Committee mga kabalitaan. Di ba? So, ano nangyari? Nagbagting yung tenga nila. Parang nanahimik na, parang hindi na nabanggit sa hearing na parang nawala na, nabura na yung pagkaladkad ng pangalan ng INC sa kongresong iyon mga kabalitaan sa naturang investigasyon na sa HUAD Committee. So, ayun, sinagot na ho. Sana ay kontento na ho kayo sa sagot nila kung bakit ho sila ay nagbigay ng komento at kanila pong
talagang kanila pong binabanatan, no? Kanila pong binibira ng walang preno-preno ho sa kanilang programa itong mga huwad committee na ito, mga kabalitaan. Kaya ingat-ingat din minsan kasi malaking organization to eh. Nakakatakot din pag ito'y kumilos. Although hindi naman sila nangingialam sa takbo ng politika sa ating bansa, pero pagdating ng halalan, may pakialam ho sila dito mga kabalitaan. Oo. Di ba? Tapos nung nag-react kami ni Nelson, hindi nyo na malaman kung ano gagawin ninyo. Di ba? Oh, Piti ka na lang tayo ng tenga. wag pong ganon. Tapos paparatangan tayo. Siguro puro kayo ganito, puro kayo ganita. Ay, hindi. Hindi ho. Katunayan, natutuwa kami sa ginawa ng Pangulong ito. Oho. Na dumalaw siya sa mga... At nag-abot ng tulong, ha? At saka mukhang narinig tayo, di ba, noong nakaraan eh, di ba? Ang sabi natin, mukhang ang Pangulong Bongbong ay hindi ata personal na bumababa sa taong bayan, di ba? Naunahan pa ng Pangulong Duterte, pero ngayon, Tama ho, hindi ho bumaba. Naunahan pa nga ni Tatay Digong. So siguro malaking sampal din sa kanya yon. Kaya yung mga advisor nito na baka pinagsasabihan na itong president, kailangan kang mapakita doon sa lugar kung saan nasalanta sa tubig baha. Kasi parang hindi tayo mapahiya sa madlang people. Ha? So yun talaga ang siguro. Kasi pag inisyatibo na ho yan, pag may mga problema ho mga kabalitan, gaya na lang ng pagbaha, ikaw mismo pupunta ka doon. Sa panahon ni Tatay Digong, talagang pinupuntahan yung mga namamatay sa giyera sa Marawi, pinupuntahan, talagang sinasaluduhan. Personal ho, nakikipagkita sa mga naulilang pamilya. Itong ating presidente ngayon, pumunta nga doon, no? Pagkatapos pumunta ni Tatay Digong, nagsuot pa ng magarang damit. Naka brown ba yun? Naka black shoes ba yun? Naka tic-tac-toe na shoes ba yun? Ano bang tawag nila na? Tapos nakapatong doon sa bato na yung sa harapan niya ang daming putik at tubig. Dapat walang ganyan. Ano talaga kung totoong public service, wala na, hindi na, kumbaga alam mo naman yung lugar na pupuntahan mo ay talagang tubig baha at saka napakarumi. Ba't pa susuot ka pa ng mga garang damit? Tapos pagpunta doon, hindi naman pupunta sa putikan, hindi naman pupunta sa bahang tubig baha. Nakapatong lang doon sa may sa malaking o sa kanyang pinapatungang bato mga kabalitaan. 'Di ba? So, iba pa rin talaga si Tatay Digong Duterte. Ibang-iba ho talaga mga kabalitaan. Kasi alam niya ho yung hinaing at feeling niya po at ramdam niya po ang mga hinagpiso ng ating mga kababayan. Lalo na ho pag mga kalamidad yung pag-uusapan ay talagang pupunta ho talaga. Walang makakaharang, walang pigil ho sa kanya. Pupunta ho talaga para ipakita yung ipapadama niya na mahal niya ho yung mga sambayan ng Pilipino. Nelson, ay ito na pala, ito na. Ito, at habang nandun, Oo. may pahayag ang presidente. Ito po, pakinggan natin ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. So diyan ho nagkakamali ho si Presidente Bongbong Marcos. Kinukumpara niya po yung nangyari sa Espanya lately. So ang nangyari sa Espanya ho kasi binaha talaga. Totoong binaha at saka pinagbabato nga yung nila, yung Prime Minister ba yun? Yung hari at saka yung reyna nila pinagbabato doon mga kabalitaan sa mga constituents nila doon. Buti nga nung pumunta doon sa binaang lugar si BBM, buti hindi nga ginawa doon gayas ginawa ng mga tao doon sa Espanya. Napakagara pa namang suot, naka-slacks pa, tapos naka-polo, pangmayaman talaga. Ang sa Espanya ho kasi binaha ho pero hindi ho nasira yung kanilang flood control. Ang nakikita ho nilang problema doon ay yung drainage system ho ng Espanya. Alam nyo kung bakit to? Dahil ay barado na ho
barado na ho yung mga drainage sa lugar na yon kung saan yun po ang pinaka sentro ho na naapektuhan sa tubig baha doon sa Espanya, mga kabalitaan. Drainage, hindi nasisira yung drainage nila, yung flood control wala hong nasisira, umaapaw dahil nga po sa volume ng tubig baha ay talagang hindi ho talaga kayang pigilan ng kanilang flood control at ang mga drainage nila na talagang puno ho ng mga basura at kung ano pa, kaya nagbabara, kaya yung tubig doon ho talaga tumaas at grabe hong pinsalang iniwan sa tubig baha na yun sa nasabing lugar. Ang problema ho sa atin, ito po yung flood control. Kung bakit? Dahil nung pag-apaw ho ng tubig ay nawasak na ho talaga yung flood control. Malaki ho po yung katanungan sa ating mamamayang Pilipino. Hindi sasabihin na ano na yan dahil sa climate change. Natural, lahat tayo buong mundo apektado ho sa climate change, mga kabalitaan. Walang excuses ho doon. Pero ang problema ho talaga nakikita ho dito sa ating bansa, yung flood control na yan, yung pundasyon, yung pagkagawa, at tama ho ba na yung pera na dapat sana ilaan sa project na yon na dapat ubusin para ho maging pulido ho yung paggawa, na ibigay ho ba at nailagay ho ba sa tama at doon sa sinasabi ho nilang flood control projects? Kasi kahit gaano pa kalaki at kadami ho ng tubig baha, pag yung flood control ho natin ay pulido ho, hindi ho gawang substandard na mga materyales, ay hindi ho talaga maaapektuhan, mga kabalitaan. One of the examples sa lugar ho namin, biglang bumuhos ho ng ilang yung pagbuhos ng tubig ulan, tuloy-tuloy ng mga ilang araw. Tapos wala pa lang 24 hours ay talagang binaha na ho kami. So tinignan ho namin yung flood control, yung mga dike na yan, yung mga dike na yan sa mga sapa doon sa amin, ay hindi ho nasisira, mga kabalitaan. Talagang pulido ho, Pulidong-pulido ho, mga kabalitaan. Ang problema kasi umapaw lang ho yung tubig baha. Kaya bumaha yung lugar namin dito, mga kabalitaan. So yun po ang pagkakaiba. Pero kung sasabihin ho na tumaas yung tubig, umapaw yung tubig, binaha yung kabuang rehiyon, nakikita nila, nalalaman lang pagkatapos, nawasak pala lahat yung mga drainage, yung mga flood control. Sana, ano bang dapat gawin? Ipaimbestigahan. Sumaayon ho si Presidente Bongbong Marcos na paimbestigahan. Pero dapat paimbestigahan ho ito, yung buong investigasyon, na dapat malaman ng taong bayan lahat ng may impormasyon mula sa paggawa, mula sa pag-aaral ng proyekto niyan. Kung sasabihin natin yung siyensya at kung ano pang dapat baguhin, at yung pera na inilaan ho dyan, dapat kasama rin ho yan sa investigasyon sa naturang problema sa flood control projects na yan, mga kabalitaan. Hindi maaring yung siyensya yung pagbabasihan at doon na lang nakafocus yung investigation. At sana kung magkakaroon ng investigasyon, mas malaki ho yung chance ho nating magkakaroon ng transparency ho kung ito'y gagawin sa Senado, hindi ho sa House, mga kabalitaan. Kasi alam na ho natin yung WAD committee. Nandyan ho si Zaldico, nandyan ho si Romualdez, at yung mga nasa WAD committee na yan. Ano pa bang makikita at makukuha nating transparency ho sa resulta ng investigasyon? Dapat ho naman, kailangan ho pagtuunan ng pansin at pag-aralan din ng husto na ang Senado ho ay talagang mas malaki hong karapatan na mag-imbestiga ho rin dito para makikita ho natin kung saan nagmula, ano bang dapat gawin, bakit nangyaring iyon, at ano bang dahilan na nasisira ho yung ating flood control. Ito ba'y dahil sa lakas ng current ng baha at saka yung volume ng baha, o dahil binaha siya tapos ilang minuto, saglit lang, nawasak dahil gamit ng mga materialis ay hindi tugma ho sa totoong pag-aaral ho ng mga materialis na dapat gawin sa naturang, dapat ilagay sa naturang project, mga kabalitaan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design.
Yung problema lang, kung babaguhin ho, no, ay maglalaan naman ho tayo ng panibagong budget ho yan. So sana, kung makikita ho nila kung ano bang dahilan kung ba't nagkakabaha ho tayo, nagkakaproblema tayo sa flood control, eh dapat doon pa lang putulin na ho yan. Dahil alam mo natin, sigurado, malamang sa malamang mga kabalitaan, ito ay substandard ho mga kabalitaan. Dahil laganap po ang korupsyon sa panahon ngayon ni BBM. Laganap ngayon. Alam nyo kung bakit laganap? Mamaya pakinggan nyo po ang reaksyon ng mga banateros ng SMNI. May punto ho sila doon. Isusunod ho natin dito mga kabalitaan para humalaman ng taong bayan. Para magkakaroon din sila ng ideya. Yun pala ang dahilan kung bakit nagkakaganon. Pagbaguhin ho yung design ng flood control, kailangan yung materialis, kung ano yung ibibigay, ano yung nakikita at dapat gawin at dapat bilhin ng mga materialis ay doon talaga. Ha? Paano ba talagang makuha yung tamang mga materialis? Diba? So kailangan, paano ba tanggalin at iwasan at alisin ho yung tinatawag nating korupsyon diyan sa mga proyekto sa gobyerno? Siguruhin ho, may taong ilalagay diyan na titingin at saka kung ano mga materialis na kailanganin, yun po ang dapat gawin para wala na pong mangyaring korupsyon. Kailangan may magbabantay ho diyan kasi sa panahon ni Tatay Digong, binabantayan ho niya at yung ibang mga proyekto ni Tatay Digong hindi na ho ipinagpatuloy, hinahayaan na lang ho nito ni BBM mga kabalitaan. Yun pong malaking problema ho sa administrasyong ito. Pinapasiatab niya po sa panahon na siya ay nagsalita sa SONA, sa State of the Nation Address, na sinasabi, binanggit niya ho na meron na ho tayong 5,500 flood control na natapos na ho sa panahon niya. So ibig sabihin, binibigyan na ho niya tayo ng assurance na hindi na tayo matatakot na bahain pag dumating man ang malaking bagyo o kung ano pang mga klaseng kalamidad, yung mga pag-ulan. So ano nangyari? Binalik ho sa kanya, sinampal ho siya sa kanyang kasinungalingan. Dahil nasaan na bang 5,500? Magkano bang budget sa isang proyekto ng flood control? Bilyon ho ang pinag-uusapan dito, hindi ho lang barya-barya at taong pera ito ng taong bayan. Kaya ang mga taxpayers dapat kanilang mapakinabangan. Tayong mga taxpayers, dapat mapakinabangan ho natin kung anong proyektong ito. Magkaroon din ng hiya itong mga taong na gumawa sa proyektong flood control mga kabalitaan. Kasi ngayon nga sa panahon ni Tatay Digong, may 11 trillion yata yung iniwan niyang utang sa ating bansa. May mga insurgency pa yon sa New People's Army, may ano pa yon pandemic, giyera sa Marawi. Nung umalis si Tatay Digong, ay 11 trillion yata, 11 trillion pesos na utang ang ating bansa. Ngayon, at magtatatlong taon pa lang, ang dami na hong utang. Nasa 16 million trillion mahigit ho. Ito lang bagyong problema ha. Wala na siyang kinaharap na iba pang mga problema ho sa ating bansa. Pero umabot ho ng 16 trilyones pesos. At saan na rin ho napunta yung mga binibenta ho nilang gold, di ba? Nagbenta sila ng gold di ba? So saan na pa? Kaya sa ngayon laganap na ho yung korupsyon sa ating bansa. Ako po'y naniniwala sa sinasabi ni Tatay Digong na mahina o yung ating presidente ngayon. When it comes of decision making, wala ho sa dyan. Yung nagdi-decide ho, yung kanyang asawa, si Romualdez, at siya nakikinig lamang ho. Marami hong mga nagaganap na kasinungalingan ho sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos. Yun po ang malaking katotohanan. Ako napakahirap po sa sarili ko na papaniwalaan itong presidenteng ito dahil marami hong mga kabalastugang ginawa ito Yung mga tauhan niya sa baba, sa Kongreso. Parang nawalan ho na tayo ng assurance sa ating seguridad kasi dumami na ho yung krimen, yung laganap sa illegal na drogas, andiyan na ho. Yung hindi niya pangingialam ho sa ginagawang kabalastugan, kabalbalan ho ng Kongreso, laban ho sa ating Vice Presidente. Kung tama ho siya, hindi dahil kay Vice Presidente, hindi ho siya mananalo siguro sa halalan yun. Tinalo nga siya ni Leni Robredo. Ano ba, saan pa tayo maniniwala? Ano pa bang paniniwalaan ho natin sa kanya mga kabayan at sa kanyang mga kasamahan? Kasi lahat ng problema ngayon na kinaharap ho natin ay talagang sa kanya ho ibubuntong yung sisi.
Wala ho siyang action, wala ho siyang ibinigay na assurance sa atin na yung lahat ng mga nakikita nating problema ay bibigyan niya po ng panahon upang ito ay mabigyan ng solusyon. Wala eh. Yung mga investigasyon na yan laban sa mga allies ni Duterte, kay Duterte Rodrigo, kay Sara Duterte, hindi, wala siyang boses siya, wala siyang sinasabi, wala ho siyang statement. Hinahayaan niya kasi gusto niya. Kahit sabihin natin na wala akong sasabihin dyan kasi hindi ko naman ginawa, wala akong utos na gawin sa kanya, pero gusto niya. Gagamitin niya lang yung ibang tao. Yun pong masakit dyan mga kabalitaan. Sana ba yung pagmamahal ho sa bayan? Pagmahal niyo po kasi yung bayan, mahal niyo rin po yung mga mamamayan. Yan po ang dapat gawin at intindihin ng ating mga nasa gobyerno ngayon. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can Magaling ho siya sa mga ganun hong mga salita pero wala ho sa gawa mga kabalitaan. reduce the effects. Anong panahon magsisimula? Di ba? Kasi dyan, ako naman, siguro papasok ko yan sa oversight ng function ng Senado, ng Senado. ng House. Ayun, Pero palagi ko mas maganda sa Senado. Bagay maganda yung proposal nga ni Kong Dante, di ba? Si Kong Dante, palakasin natin ang oversight power ng Kongreso, ipatawag niyong lahat ng contractor sa mga lugar na yan na binaha, siguro concentrate muna tayo, Region 5 muna. Oo. Pagkatapos yung Region 1, 2, 3, di ba yung mga sa Northern Luzon Tapos isama nyo na rin po ang Cordillera. Di ba? Pagkatapos yan, imbestigahan nyo na rin po Region 10, Region 11. Yes. Di ba? Oo. Yun siguro ang medyo holistic na approach. Hindi yung isa lang para bagang ang gusto nyo, yung kalaban nyo lang imbestigahan nyo, pero pagkakakampi nyo, ayaw ililis yung investigasyon. Flood control ito. Tama ho ang sinabi nito na kung imbestigahan nyo, yung kung alam nyo kalaban nyo, imbestigahan nyo. Pero pag hindi nyo pagkakampi nyo, talagang kakalimutan na lang, sandali na lang, parang ganito na lang, mamaya na, o di ba? Maraming mga chichibureche para hindi yung matuloy yung investigasyon na yan. Di ba? So, dapat maging transparent po. Kalaban ko, ito imbestigahan ko. Hindi Ayun. gano'n, di ba? Ang baha naman, hindi naman naku, ito yung nagpagawa sa akin, ililisa ko. Hindi naman ganun Di ba? Yung baha, wala namang kung saan dadalo yung tubig, doon ang dadaloy po niyan, mamiminsala. Ito na, Nelson. Ito yung sinasabi namin, Kasi baka mamaya sabihin nila hindi naman totoo yung mga wala sinasabi namang sinabi ang Pangulong Bongbong na mag-iimbestigasyon Meron nga kaya? Meron nga ba talaga? Tingnan natin. Baka naman baka lang namali ng pakinig di ba? Baka kayong dalawa lang nagsabi niyan O kaya yung nagsulat ay iba yung intindi. Yeah. Di ba? Tayo nang makinig lahat. sige At nga. alamin natin kung talaga bang gusto ng Pangulong imbestigahan ng flood control. Tingnan natin. Sige. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget kung ano yung science. What's the science? Follow the science. So yun, follow the science daw mga kabalitaan. O paano pag yung science ay, yun nga, binibigay nga yung totoo. Pero tamang implementasyon ng paggawa ng flood control project na yan. So wala pa rin. Kailangan yung korupsyon uunahin muna. Alamin kung sino po yung mga tao na nasa proyektong yan na nakinabang na hindi ho talaga ginawa yung kanilang tamang gagawin para sa proyektong iyon mga kabalitaan. Baka yung imbestigahan lang yung disenyo, baguhin, pero hindi na imbestigahan kung sino yung kontraktor. Hindi na imbestigahan kung paano ginasta yung pera sa proyektong yan. May nangyari bang liquidation yan? Or na-audit ba yan ng Commission on Audit? Yun sana ang gagawin para maiwasan na ho natin yung substandard sa ating mga proyekto na alam naman ho natin mga kabalitaan na ito po talaga ay kailangan ho ng ating bansa
na magkaroon ho tayo ng pulidong flood control para ho naman sa susunod na mga kalamidad ay hindi na ho natin yan mararanasan. Kasi pag naranasan naman ho natin, balik na naman ho tayo sa proyektong yan, gagastos na naman ho tayo hanggang lulubo na naman yung utang natin at saka yung mga buhaya dyan, talagang gustong-gusto ho nila yung proyektong yan. Kaya ngayon ho, ay papakita naman ho natin sa inyo yung reaction ho ng mga banateros kasi maganda ho yung kanilang komento patungkol ho sa pangyayaring iyan, mga kabalitaan. Pakinggan ho natin sila. Coach wala tayong pupuntahan kung puro tayo excuses. Coach Oli, hindi totoo yung sinasabi niya na mas malakas si Cristina kaysa kay Yolanda. Kasi si Yolanda, 315 kilometers per hour. Namatay doon, 6,352. Panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy. Tapos ang nawala ay 1,771. Itong kay Christine, may 145 kilometers per hour lang na bagyo. Ang sinasabi niya, sobrang lakas daw nung ulan. Yung Ondoy, mas madaming ulan na itinapon yun sa kasaysayan ng ulan. Yun yung narinig ko sabi niya sa kanina sa interview kinumpare niya. Nasa 400 daw si Yolanda tapos nasa 700. Malayo. Kaya nga, for discussion purposes, sabi ko nga kanina, blinag ko to, kahit ba sabihin natin mas malakas si Christine balikan natin yung unang naging 2 bagyo. Napakahina nun. And yet, binaha tayo. Coach Oli, reputasyon kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano bang reputasyon meron si Bongbong Marcos? Kasi noong KOJ siege, sinabi niya on national TV na walang mga baril yung pumasok doon. Tama. Walang tear At gas. walang mga tear gas. Pero kitang-kita naman sa mga vlogs natin, pati sa coverage ng SMNI, na meron talaga and hindi niya kinorek yung pagkakamali na yon, yung harap-harapang pagsisinungaling na yon sa taong bayan. So, paano tayo maniniwala ngayon? Alam mo, tingin ko nangyayari dito, no, sa president na ito, hindi siya sinasabihan kung ano yung totoong nangyayari, no? Kaya tuloy, nagmumuka, siya yung sa kanya yung bagsak, no? Sa kanya yung bagsak, sinabi niya, walang baril sa KOJC. Nakita natin fully armed. Tapos ngayon sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? 'Di ba? Nakita natin yung mga bridges na parang skyflakes, 'di ba? Nakita natin at saka hindi yung mangyayari yung ganyang sakuna, ganyan yung 150 something na namatay at saka yung ganyang klaseng damage kung meron talagang flood control. So para tuloy ang lumalabas ngayon pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects, pero sa mga nakikita nga natin sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho eh. Yeah. So ibig sabihin, substandard, kapag Yes. substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Yung kay PRRD na Rolly, at 298 kilometers per hour from Yolanda, natuto tayo doon sa aral ng Yolanda eh. So, ang namatay noon, 20, tatlo yung nawala. Compared doon sa 315 kilometers per hour na bagyo ni Yolanda na may namatay na 6,350. Dito mo makikita talaga si Pangulong Duterte na nag-aaral talaga siya. Yes. Inaalam niya kung ano yung pagkukulang, pinupunan niya. Kumbaga. O dito naman sa administrasyon natin ngayon, itutuloy mo lang naman yung mga ginawa ni PRRD Pero wala hindi niya inasikaso. Siguro, kasi hinahanap din nila ngayon, Doc Lorena, ng mga vloggers ni Bongbong, sinasabi nila na napakarami din naman daw flood control projects ni PRRD, pero bakit bumabaha pa din daw? Pero hindi ko malala. Ang mahirap kasi, Boss Dino, nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas kasi walang gustong umako ng pagkakamali. At ito, malinaw na hanggat hindi natin inaako yung pagkakamali at hanggat hindi natin ina-acknowledge ang problema, hindi natin yan mabibigyan ng solusyon. So, hanggang ngayon kasi parang in denial pa rin ng ating mga nasa gobyerno na parang feeling nila talagang magagaling sila at nagagawa nila lahat ng mga tungkulin. Pero hindi po yan nararamdaman ng mga tao. Para sa akin, ito yung mga sinasabi ni President Marcos. Sa President, yung mga sasabihin mo dapat ay credible. Dahil ikaw ang may pinakamataas na katungkulan sa buong bansa. Lahat ng sasabihin mo, papaniwalaan dapat ng mga tao. Pero kung puro kasinungalingan lang ang pagsasabihin natin, paano tayo papaniwalaan ng mga tao niyan? Hindi ho ba? Dapat naman, nag-aaral ho tayo.
dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Eh, sabi nga nila, experience is the best teacher. So parang wala po tayo natutunan doon sa mga nakaraang experience natin sa baha at sa mga nangyayari sa ating bansa. So ang kalabasan ho sa ano nito mga kabalitaan, parang si BBM ay napaka ubod ho ng kasinungalingan. Kasi marami ho siya kasing, tama ho yun, yung mga pinagyayabang daw, yung sinabi sa SONA, lalo na itong flood control projects. So, malaking kahihiyan ho talagang malaking kahihiyan ho yung pangyayaring ito sa administrasyon ng Marcos. Kasi, ang resulta ho nito talagang pagmamayabang lang na wala naman ho sa gawa. Kaya hindi rin masisisi natin itong mga banateros na sasabihin nila na ubod ng kasinungalingan, ubod ng kayabangan. Dahil nga po nakikita ho natin yung resulta. Ha? Parang kinakarma na ho yung ating gobyerno. Kasi sabi pa lang ho ng 5,500 control projects, natapos na. Subalit, nung mga ilang mga buwan o araw, nangyari yung pagbaha dahil sa bagyong Christine, hindi ho napigilan. Hindi ho natin din masisisi yung mga taong bayan, yung karamihan sa mga taong bayan, nabawasan yung kanilang kumpiyansa na papaniwalaan ho yung ating presidente. Nakikita ho base o ayon ho sa ating mga nakikita ho nila. Kaya sa ngayon, kung paimbestigahan ho itong flood control projects, nararapat talaga upang mabigyang solusyon ang mga problema sa proyektong ito at mabawasan na ho yung mga nakikinabang ho dito na mga individual na sariling pang-interest lang o sariling interest lang para ho yumaman, para lumubo ho yung kanilang bulsa. Hindi ho nila tinitignan yung bandang huli, sino ho yung maapektuhan. Di po ba? O sino bang mga politiko rito na hindi biglang yumaman? Alam naman ho natin may mga koneksyon tayo sa government na talagang nandyan ho talaga yung sinasabi ho nilang percentage. Lalo na pag talagang kukurapin yung pera sa isang proyekto. Talagang yayabong yung pamumuhay. May punto ako na gustong i-point out kasi yung pinaka-worrisome sa akin dito yung corruption. Yung corruption. Kasi when PRRD stepped out of Tama ho. Corruption ho talaga yung pinaka-number one. Sa panahon ni Tatay Digong, may corruption yata siguro, hindi natin nakikita at nabawasan ho. Hindi harap-harapan kasi takot ho sila. Parang ilang-ilang ho silang gagawa. Patsyempo-tsyempo o dito ho talagang harap-harapan na ho. Wala na hong pakundangang pagnanakaw ho sa pera ng taong bayan. office. Yung utang ng Pilipinas was 6 trillion. Tapos pagbaba niya, it was 11.4 trillion. And at this point, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, 16 trillion na. Yung kay PRRD, 11.4 trillion. So that's around 11.4 trillion. Pero nag-golden age of infrastructure tayo. May At saka pandemic. nag-pandemic pa. Dito, May Marawi. dito, anong ipapakita ni Bongbong Marcos doon sa inutang niya? Ba't lumobo ng 16 trillion ang utang natin? Saan yon? Saan napunta yon? Diba? So, yun yung bigger question dito. Yung doon sa sinasabi niya na overwhelm lang daw. Pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno. Kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya. Kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Mga magnanakaw, ang nagnakaw dyan sa Bicol projects na yan at saka all over the country. Yung flood projects natin, hindi na namin tinatanong kung nasaan or kung totoo ba or hindi yung sinasabi ninyo. We are demanding kasi alam namin na hindi namin nakikita at kung saan napunta yung dapat nandyan na budget na how much is it per day? 1.something billion a day. No? Nasaan napunta yon? No? Just imagine mga kabalitaan, 1.4 million something a day. Napakalaking pera ho yan pag yun ay totoong aligasyon na yan mga kabalitaan. Kung talagang mapapatunay at
lalabas ho yung katotohanan, di ba? Malaking pera ho yan, marami na ho tayong matutulungan. Sa panahon ni Tatay Digong, yung mga project na yan, yung infrastructure project, yung mga tulay-tulay, yung pangkabuhayan, tulong sa mga mahihirap, at kung ano-ano pa makikita ho natin, yung kay Bongo, di ba? Makikita ho natin na talagang kumilos ho sila no? Na pinapakita at pinapadama ho nila sa taong bayan na andyan ho yung administrasyong Duterte, tutulong ho sa inyong sa mga madlang people, sa mga naghihirap nating mga kababayan, nakikita at nararamdaman ho natin mga kabalitaan. Ngayon wala ho hindi natin nararamdaman kasi puro pambabati sa ating Vice Presidente, yung Kongreso hindi na nakagawa ng maayos na proyekto or paggawa ng batas dahil nga intensyon na i-impeach ho si Inday Sara Duterte. Yun na lang hong ginagawa ho nila sa Kongreso. Magfa-fabricate pa ng story, kukuha ng mga resource speaker, tapos gagawin ho nilang witness. Kasi nga, nagbigay ng testimony against Duterte and then yung mga testimony naman ay talagang gawa-gawa naman, hahanap ng ibang tao to corroborate the statement and the only problem is wala ho silang mahanap at yung taong kakanta, gaya na lang ni Grijaldo, ni Colonel Grijaldo, na nagsasabi ho na sila ay inuudyukan at pinipilit ho na i-corroborate yung statement at sang-ayunan yung statement ni ni Garma. So, tapos nagsalita, kakasuhan pa, kawawa ho yung mamang pulis. Pero talagang malaking sampal ho yung paglabas ho ng kanilang mga kasinungalingan dyan. Kaya nga, nagkaano pa tayo, Doc, nagbenta pa tayo ng gold reserves. Yes. So, Saan syempre- yun? Tama. Oo, di ba? So, makikita natin na sa panahon ni PRD, lumobo man ang utang natin, ang daming Pinapuntahan. ang daming milestones. Yes. Alam mo, ang passport natin 10 taon na. Yeah. Mga lisensya natin 10 taon na. Nung panahon ni Correct. PRD, meron pa tayong Marawi Siege. Meron pang may kalaban tayong ISIS Maute. Yes. Meron pa tayong NPA insurgencies, meron pa tayong iba pang mga terrorist groups dito sa Pilipinas. Bumagsak ang bilang ng mga adik, ilang milyon yung sumuko ng mga adik at ilan yung mga nahuli ng mga adik. So dito mo talaga makikita. May pandemic pa katulad ng sinasabi ninyo. Speaking nga pala mga kabalitaan itong giyera sa Marawi, no? Ako inaamin ko po, yung kapatid ko po ay namatay ho sa giyera sa Marawi dahil siya po isang elite force. Scout Ranger po yung kapatid, yung bunsong kapatid ho namin. Namatay ho nung kasagsagan ho sa giyera dyan sa Marawi. So sa panahon ni Tatay Digong, kasi yung kapatid ko ay yung lahat ng mga benefits ay napunta ho sa magulang ho namin. So sa panahon ni Tatay Digong mga kabalitaan, talagang binibigyang halaga ho yung mga nagbuwis buhay ho sa giyera doon sa Marawi. Ngayon daming tulong na natatanggap po yung magulang ho namin at saka yung mga magulang sa ilan pang mga namatay ho sa giyera. So ngayon wala ho may nakausap ako dyan sa militar na sabi daw na napakahina daw yung presidente ho natin dahil hindi man lang tinignan yung sinilip man lang yung pangyayari doon sa Marawi na sana yung mga namatayan, yung mga wounded ay talagang meron pa sanang matatanggap na tulong mula ho sa kanyang administrasyon. Wala ho daw. Yung tinanong ko yung magulang ko, wala din daw silang natanggap mula kay BBM. Di ba? Napaka hina ho talaga. Aywan ko ba kung saan ba siya humugot ng kanyang kahinaan, mga kabalitaan. Talagang masasabi ko rin na mahina talaga. Mahina. Hindi siya bobo, hindi naman ho siya tanga, pero mahina lang talaga. Wala ho siya wala siyang decision, when it comes to decision making, talagang tagilid ho siya dyan, mga kabalitaan. Pagputok ng mga bulkan, ilang bulkan ang pumutok noon, ilang category 5 typhoons yung tumama sa Pilipinas. Kaya ito, yung kumbaga pinaggastusan dyan sa mga nahiram ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, lumobo ng ganyang kalaki tapos wala tayong nakikitang infrastructure. Wala man tayong nakikitang mga bagong ospital. Correct. Wala namang nai-implement na mga bagong mga bagay-bagay. Tumataas pa yung yung drugs sa Pilipinas. Hindi ba? Kaya talagang dito mo talaga makikita na katulad ng sinasabi ni Doc Lorraine, meron talagang pagtatakip dito sa sa mga corruption na to. Flood control system. Yeah. Very, very obvious. Kaya parang ako nalulungkot ako pag naririnig ko yan sa chief executive na yan lang ang gusto mong sabihin sa amin na those flood control projects are there, na overwhelm lang kayo.
Di ba, apart from the fact na nagsisinungaling at pinagtatakpan ang katiwalian, again, it's another sorry ass excuse for why something cannot get done, di ba? Na-overwhelm lang. So sasabihin natin yun sa mga namatayan, na-overwhelm lang kami, di ba? Hindi, gobyerno ka. At kapag ka gobyerno ka, kasi in my short stint in government, nakita ko yon. Kokonti lang yung kembot mo, pero nandyan yung puso at yung resources mo, bubuti ang buhay ng taong bayan. Yun po, tama hong sinabi ni Doc Lorraine, no? Hindi ho dapat sabihin na na-overwhelm na. Paano ho yung namatay? Sasabihin lang yun, I mean, yung mga namatayan, na-overwhelm na kasi kami, ganito, ganon. Wala man lang tumpak na sagot. Sana inamin agad yung problema. No, sana humingi ho siya ng paumanin. Ipagpaumanin niyo po ako, mga sambayan ng Pilipino, kasi nga hindi ho natin ini-expect o in-anticipate yung pangyayaring ito at bigla na lang ho bumuhos yung ulan at nagkaroon ng pagbaha at nasira ho yung ating flood control. So talagang may pagkakamali ho tayo dyan at hayaan niyo po, gagawan ho natin ng paraan ho yan na kami ay makapagpadala ng tulong sa inyo, mapuntahan kayo at solusyonan yung problema ho sa flood control projects na yan, mga kabataan. Yung pag-amin lang sana sa kanilang pagkakamali, hindi yung sinasabi, lahat ng mga sa buong mundo, yung sa Amerika, yung sa sa Spain, binabaha rin sila. Tayo din dito, binabaha. Kasi ano talaga to, climate change at na-overwhelmed lang talaga kami sa ganito. Aling sagot mo yun? Napakamaling sagot ho yan, mga kabaitan. Kaya hindi ho niya inaamin yung kanyang kamalian. Hindi ito marunong umamin sa mga pagkakamali. Kaya ewan ko lang kung sa susunod na mga panahon magkakaroon tayo ng ganyang klaseng presidente. Nako, talagang lulugmo ko yung ating bansang Pilipinas. So hanggang dito na lang ho, mga kabalitan. Kung nagustuhan nyo po yung video ito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe na rin ho kayo sa mga bagong salta, paki-like at mag-comment, then share nyo lang po yung video ito para ho may parating ho pa rin ho natin sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakaalam sa ating reaction video sa Danagan Balita. At kung kayo po ay may mga opinyon, mga negatibong opinyon at positibong opinyon, ma-pro Duterte or ma-anti Duterte man, lahat po sa ang bahay na ito ay para ho sa inyong lahat. Pwede ho kayong mag-comment kahit ano, wag lang pong below the belt. At huwag lang pong awayan. Malay na ho natin, baka sila doon, mga nasa gobyerno, ay sila po nakapanood ng ating video at least maisip din nila na yung mga viewers, yung mga mamamayang Pilipino ay may ano din, pwede rin makaambag ng magandang idea para ho sa kanila. Hanggang dito na lang ho, mga kabitan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ulitin ko po, huwag kalimutang mag-subscribe para ho kayo laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. To God be the glory. Mwah mwah. Chup chup.